Goku Narrates presents Namra, the Fifth Dragon. Dahil nalaman na nila kung sino ba talaga si Lester, ngayon naman ay ikukwento ni Lester o Drakon ang nakaraan nila ni Kaizen, kung bakit malayo o nalayo ang loob niya kay Kaizen. May kukwento niya kaya ito ng buo? Noon pa man ang Sumunea ay talagang magulo na at marami ng digmang naganap. Dahil sa gulo ng mundong ito, sinilang ang 5 bathala na sina Bathalang Aragon, Bathalang Eldas, Bathalang Kaidan, Bathalang Roanor, at ang ika-5 bathalang nalimot na ng panahon at oras, si Drakon na nagpapanggap na anak ni Eldas. Episode 13, Kataas-taasang Bathalang Kaizen at Bathalang Drakon. Noong unang panahon, ang Sumunea ay namumuhay ng magkakasundo ang 5 bathala. Si Bathalang Aragon, Bathalang Eldas, Bathalang Kaidan, Bathalang Roanor, at si Bathalang Drakon. Magkakasundo silang 5, ngunit si Kaizen ay may nagawang kasalanan noon at isinisito kay Drakon. Kaya naman sa kagustuhan ni Drakon na ipagtanggol ang sarili, ay lumaban siya sa 3 bathala dahil si Eldas ay umiwas na kalabanin si Drakon dahil kilala niya si Drakon bilang mabangis na bathala. At si Drakon ay ang pinakabatang bathala sa kanila. Kaya naman ganun na lamang ang galit ni Drakon kay Kaizen noong siya ay pinagbintangan at pinarusahan sa kasalanan ni Kaizen. Sa galit niya, isinumpa niyang makakalimutan siya ng panahon, pero ang pagkatao niya ay babalik sa Sumunea para maningil at pahihirapan niya si Kaizen. Lumipas ang taon, tuluyang nalimot na si Drakon. Aking alagad, lumabas ka! Ano ang maipaglilingkod ko sa iyo, aking mahal na bathala? Kay tagal ko na nakareha sa kulungan na ito. Aking alagad, inuutusan kita. Hanapin mo si Eldas at siya makakatulong sa akin upang makapaghiganti. Mahal kong bathala, alam kong puno ng galit ang puso niyo, pero hindi ba't minahal mo ang Sumunea? Sana maisip mo na ang Sumunea ay parte na ng buhay mo. Kaya sana maglaho rin ang galit mo kay Kaizen. Mahal na Bathalang Drakon, nais niyo bang iharap ko sa inyo si Kaizen upang matapos na ang galit at hidwaan niyong dalawa? Kahit pa muli kami magkita, ay tiyak kong magsisinungaling lamang siya. Wala siyang kwentang bathala. Kaya si Eldas ang iharap mo sa akin. Dahil sa lahat ng bathala, siya lamang may respeto sa akin. Rendu avtre sundemente. Sumunod ka na lang. Aduve! Humayo ka! Masusunod, kamahalan. At naglaho ang kakaibang alagad ni Drakon. At habang siya ay nasa loob ng San Devedre o preso ng Sumunea, siya ay nagorasyon, proteksyon para hindi siya lamunin ng kanyang galit at puot. Ngunit sa paggawa niya ng orasyon, naging kapalit nito ay ang kanyang buhay. Kaya nang dumating si Eldas, ay natagpuan niyang wala ng buhay ang ika-5 bathala. Pero may maikling liham itong iniwan at nakita ito ni Eldas. Bathalang Drakon? Kinalulungkot ko ang nangyari sa iyo, aking mahal na bathala. Hayaan mong bigyan kita ng marangal na libing. Dahil ikaw ay karapat dapat ipagmalaki. At... Ano ito? Eldas, maaaring wala na ako sa mundo ng mga buhay sa oras na mabasa mo ito. Ngunit ako ay muling isisilang. Mula sa abo ng aking bangkay, ako ay muling mabubuhay. Gamit ang ibang wangis at katauhan. Ikaw na bathalang nagtitiwala sa akin, sa muli kong pagbabalik at pagkabuhay, inaasahan kong aalagaan mo ako at ituturing na parang tunay na anak. Guero en tuva et Sumunea. Hanggang sa muli, Sumunea. Paalam, Drakon. Ako'y nangangako na sa muli mong pagsilang ay aalagaan kita, na para kong tunay na anak, at sisiguruhin kong malalayo ka sa mundong napakagulo at naging napakasama sa iyo. Gueno Aldeveshnu. Hanggang sa muli.
Sa Kundashi o bundok ng niebe, Deventre suna ageve Apalala? Sigurado ka bang naririto si Apalala? Oo, mahal na bathala. Nasisiguro kong naririto ang mata ng mga dragon ng Sumunea. Pero babala, mag-iingat ka sa kanya mga alagad na hindi nakikita ng mga mata. Sino kayo? At nagtatangka kayong pumasok sa aking lungga? Esnodervere, Penolo. Ikaw pala yan, mahal kong kaibigan na Penolo. Adamente Sirdo et Eldas? Bakit kasama mo si Eldas? Ano ang inyong pakay? Narito ko upang alamin ang nakaraan ng ikalimang bathala. Ano at ikaw ay interesado sa nakaraan ng aking mahal na bathala? At sa sinabi ni Apalala, na itanong ni Elda sa kanya kung bakit si Drakon ay ang kanyang bathala. At ano ba talaga ang kakayahan ni Drakon? Dahil wala ni isa sa mga bathala ang nakakaalam ng kung ano ba ang kayang gawin ni Drakon at bathala ba siya ng ano. Si Apalala o ang Eyes of Sumunea ay isang higanting dragon na nagbabantay sa Kundashi o bundok ng niebe. At lahat ng kanyang kakayahan ay pinaniniwalaan na galing kay Drakon at ang kanyang boses ay napakalalim at nakakakilabot. Kaya naman bago siya magpakita sa naghahanap sa kanya, binibigyan niya ito ng pagsubok na kapag nadaig nito ang tatlo niyang alagad, ay doon lang ito magpapakita. Ngayon, sa tanong ni Elda sa kanya na kung bakit si Drakon ang bathala niya, isiniwalat ni Apalala ang isang nakakagulat na katotohanan tungkol kay Drakon. Bathala mo? Ibig sabihin, matagal ka nang sumasamba sa kakaibang bathala na si Drakon? Oo. Nais mo bang malaman ang kakayahan ni Bathalang Drakon? Halika at ipapakita ko sa iyo. Sa isang kondisyon, wag na wag mong ipapaalam kahit kanino at lalo na kay Kaizen ang matutuklasan mo. Makakaasa ka sa akin. Dahil sa lahat ng mga bathala, si Drakon ang aking pinagkakatiwalaan. Kaya makakaasa kang walang makakalam ng ipapakita mo sa akin. Halika at dadalhin kita sa kanyang nakaraan upang malaman mo ang tunay na pagkatao ni Drakon. Pero Haventi Devo, isang babala. Wala kang dapat pakialaman dito sa nakaraan. Makakaasa ka sa aking mga salita. At nagbukas ang portalis na may kakaibang liwanag at tila may kapansin-pansin din na piraso ng papel dito na lumulutang sa ere. Ngunit hindi ito pinansin ni Eldas at nagpatuloy silang pumasok sa loob ng portalis. At paglabas nila ay nasa mundo na sila ng Sumunea ng nakaraang panahon kung saan naroroon pa sa Munea si Namra, ang ikalimang dragon. Pero pinagsabihan siya ni Apalala, huwag niyang pakikialaman ang nakaraan at siya ay dapat manood lamang sa kwento ni Drakon. Dahil yun ang pinunta nila sa nakaraan. Sa nakaraan. Eldas, makinig kang mabuti. Ang lugar na ito ay ang sinaunang Sumunea, kung saan naririto pa si Shanghif at kung saan di namumuhay pa si Namra ng tahimik. Ano man ang mangyari, wala ka nang magagawa dahil nakaraan na ito. At wag na wag mong susubukan na baguhin ang nakaraan dahil maaari din na magbago ang hinaharap at magkagulo sa hinaharap. Kung nakaraan ito, maaari din bang mapigilan ko ang kasalanan ni Kaizen upang hindi na sila magkagulo ni Drakon? Eldas, nakikinig ka ba sa sinabi ko? Kasasabi ko lang, hindi ba? Kapag may binago ka sa nakaraan, magbabago rin ang hinaharap. Magulo na ang kasalukuyang panahon. Gusto mo bang mas lalo pang magkagulo ang hinaharap? Huwag mo nang palalain pa ang mga nangyayari. Kaya itigil mo ang binabalak mo. At dito sa nakaraan,
ay hindi ka nila makikita o makikilala dahil Hali kayo, kataas-taasang Kaizen. Tingnan nyo ang aking nakuhang tropeyo. Mula sa pagkapanalo ko sa patimpalak na naganap nitong nakaraang araw. Masasabi nyo bang meron akong may pagmamalaki? tunay kang kahanga-hanga. Pero Drakon, sino ang nagpatimpalak nitong nakaraang araw? Ah, si Emereti. Naalala nyo ba siya? Siya ang aking kaibigan. Napakahirap ng patimpalak niya, pero kinaya ko. Para naman hindi nyo na ako sabihan na dapat ay meron akong may pagmamalaki sa inyo. Drakon, hindi naman kita minamaliit. Pero ako ay natutuwa sa katapangan mo para tanggapin ang hamon ni Emereti. Pero iba yung pag-iingat at si Emereti ay kilalang mapaglaro na prinsipe ng impyerno. At maswerte kang ikaw ay hindi niya pinaglalaruan. Muli ay binabati ko ang tagumpay mo, Drakon. Pinatunayan mong ikaw ay tunay na bathala ng Niebe at ng mga Phoenix. Adame Sundramente. Pagbati mula sa aking puso. Nakakatuwa na marinig mula sa inyo yan, aking ama. Nasaksihan ni Eldas ang nakakagulat na revelasyon tungkol kay Drakon at Kaizen. At nakita niya rin na noon pa lamang ay malapit na si Drakon sa iba pang mga nilalang maliban kay Namra. Dahil si Namra ay may pag-uugali na hindi masyadong gusto ni Drakon pero minsan ay nakikipag-usap sa kanya si Namra dahil sa taglay nitong talino at bangis sa pakikipaglaban. At si Drakon ay may kakaibang hibla ng buhok na kapag nadampian nito ang anumang sugat ay gagaling agad. At ang palaging sinasabi ni Drakon, "Ako ang araw at gabi. Ako ang bulan at adlaw." Sa natuklasan ni Eldas na si Drakon pala ay Diyos ng Niebe at ng mga Phoenix, pero hindi pa dyan natatapos sa mga natuklasan niya sa nakaraan tungkol kay Drakon at Kaizen. At dito rin natuklasan ni Eldas ang tunay na pagkakasala ni Kaizen. Sa susunod na kabanata, marami pang masisiwalat na revelasyon kay Kaizen at Drakon. Kakayanin kaya ni Eldas ang iba pang sekreto na kanya pang matutuklasan? At makakaya niya bang tanggapin ang pagkakamali ni Kaizen? At aaminin na kaya ni Kaidan ang tungkol kay Kaizen? Dahil bukod kay Kaizen, nagkasala rin si Kaidan nang magpanggap ito na siya ang kataas-taasang bathala. Alam na rin kaya ni Drakon ang mga nangyari? O nagpapanggap lamang si Drakon na walang alam? At ito ba ang dahilan kung bakit malapit siya kay Namra? To be continued. O mga bata, kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe na at i-click ang notification bell para updated ka. Hanggang sa muli natin pagkikita, wala munang paalam. Ito ay handog sa inyo ng Goku Narrates!